rockin' with it. Hi everyone! Good evening! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman po kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw na ito. Syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, napaka-fresh overload pa rin ng Mama Sam ninyo, diba? So, yan! So, syempre, gusto ko rin mag-shout out sa mga kaibigan natin na nasa party ng Americas. Hello, hello, hello sa inyong lahat! Good evening. Kamusta kayong lahat mga amigo, amiga? And then lalo-lalo na yung mga nasa USA and Canada. And then of course, marami din tayong mga kaibigan na nanonood dito sa Samsam TV sa mga naman nasa parting Europe. Ayun. So syempre, sila diyan talagang ginagawa nilang libangan ng Samsam TV. Maraming salamat. At hindi lang 'yan, yung mga kaibigan natin na nasa parting Middle East. Yes! Kamusta kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay. And then of course, pati na rin po yung mga kaibigan natin na nasa parting Australia. Syempre, lalo-lalo na yung mga nasa Pilipinas. Hello, hello sa inyo. Kamusta kayong lahat? So, kagabi nga naganap na ang Miss Supranational ng bonggang-bongga. Talaga naman ang saya-saya lang kasi syempre, naka-third runner-up si Tara Valencia. At syempre, happy ako sa performance na ipinakita niya. Aminin natin, talagang lumaban talaga ng bonggang-bongga ang pambato natin. At aminin din ninyo na gustuhan ninyo ang mga eksena niya. So, yan. So, may nagtatanong sa akin, Mama, sa anong masasabi mo sa evening gown ni Tara Valencia? Well, ang masasabi ko dyan, bongga, winner, panalo. So, gusto ko yung yung style ng kanyang evening gown na gawa ni Rian Fernandez. Talaga namang masasabi ko, panalong panalo. At kumabog ang lola mo, di ba? Kumabog talaga siya ng bongga-bongga. Para sa akin ay winner. So, yon. And then, ang ganda. Maganda yung ipinakita niyang performance. Nakita mo na nag-i-enjoy lang si Tara. At talagang masasabi ko naman na yung kumpiyansa niya talagang buong-buo. Wala siyang iniisip na yung, alam mo yun, yung parang na-worry. Kumbaga kung saan siya dalhin ng sitwasyon, talagang doon lang siya, tuloy-tuloy lang. At malakas ang laban niya kagabi. Sobrang talaga, napahanga niya tayo ng bonggang-bongga. So, I'm completely happy doon sa ipinakitang performance ni Tara Valencia. Kayo ba? Happy din ba kayo? Sana happy kayo at sana walang mga hanash, di ba? And then, ayun. So, syempre, sa social media, pinag-uusapan ngayon na grabe ang sabi nila, ayun, pinagpipiestahan nila na tama daw si Dindy Pajares na nahirapan daw si Tara kay Miss Germany. Dito nga kay Ana Valencia. Kasi 'di ba bago kasi lumipad itong si Ana Valencia, sinabihan ni Dindy na nako, mahihirapan si Tara Valencia. Nahirapan nga ba? O 'di ba? O baka naman si Ana Valencia ang nahirapan kay Brazil. So 'yon. Ako para sa akin, syempre competition 'to. Kung pag-uusapan natin yung performance, sa totoo lang, talagang walang sinabi ang performance ni Ana Valencia sa performance ni Tara Valencia. At nakita naman natin na iba ang laro ni Ana Valencia, iba yung laro ni Tara Valencia. Pero syempre nandoon ako sa part na masaya ako dahil parehas naman silang nakarating ng top 5 at parehas naman nila na ilaban kung ano man yung inilalaban nila dito. Hindi man nila nakuha yung corona ng Miss Supranational, happy naman ako sa naging posisyon ni Philippines. I don't mind kung naging first runner-up si Miss Germany at naging third runner-up lang si Tara Valencia. Ang importante ay naipakita ni Tara Valencia kung paano niya inilaban ang Pilipinas. At ikaw, bilang Pilipino, dapat maging happy ka doon. No comparison with Miss Germany. Iba yung laro ni German, di ba? Ng Germany na kung ano ang ginawa dito ni Ana Valencia. Ibang laro yon. Kumbaga, parang sana maging happy din na rin tayo para sa kanya.
At kung experience din naman yung pag-uusapan, natural, dapat lang maging first runner-up siya dyan o mag-title. Dahil kung hindi, mas nakakatawa naman yun dahil ikaw naging second runner-up ka sa Miss Globe, tapos pagdating dito sa supranational, hindi mo na ipasok yung sarili mo sa top 5. Mas nakakaloka yun, di ba? Ang importante ay naitawid niya ng maayos at nakuha niya yung posisyon na dapat niyang makuha. So, tigilan na natin yung, ay, nako, tama si Dindy Pajares at ayun, ganon-ganon. Parang yun naman sinabi na hindi ganun kagaling si Tara Valencia sa mga eksena ninyo. Kumbaga, wala nang ganun mga Mars. Be happy na lang between them dahil parehas naman nila inilaban at maganda din naman yung mga placement nila. Ayan, si Ana Valencia naging first runner-up at itong si Tara Valencia naman ay naging third runner-up. Kumbaga, happy ako doon. Oo. At expected ko naman na ganun yung mararating nila dyan, di ba? Kasi syempre dating Miss Globe si Ana, yung experience niya malalim na at dati siyang binibining Pilipinas. Ano ba naman si Tara Valencia, isa tong baguhan na kontesera dito sa international pageant. Kumbaga, malayo na yun narating ni Tara. Siguro, more experience pa and then baka next time, mahigitan niya pa yung narating ni Ana Valencia. Di ba? So, sa ipinapakitang galing ni Tara Valencia, masasabi ko, oy, magaling tong kontesera. Ako for sure, makukuha ni Tara Valencia yung title crown sa international. Kung sasali pa siya sa iba pang pageant, siguro kailangan lang niya magpahilog pa man ng more para mas woman na yung dating niya. Kasi dito, syempre, parang ibang level naman na si Ana Valencia para na si Anang tawag dito, woman na talaga. Tapos ito naman si Tara, alam mo yun, yung teenage pa, yung baby pa, ganon. And then, happy ako sa naging resulta, happy ako sa narating nila. And then, mag-roommate sila, di ba? So, dapat masaya tayo dahil in fairness sa kanila, ang layo ng mga narating nila sa kompetisyon na to, di ba? So, sana tigilan na natin yung mga ganyang pananaw na, oh, nako, tama si Dindy Pajares kasi nakaka-cheap. Para lang yan sa mga tao na, alam mo yon na makitig mag-isip. So, wag natin pansinin ko ano man yung sinabi ni Dindy Pajares kasi si Dindy ang nagbibiro lang naman yon at hindi natin kailangan bigyang kahulugan yung mga sinasabi niya. So, dapat dito maging matured tayo. And then, mag-celebrate instead na may mga ganyan-ganyan na pinagpipiestahan. Sana din naman yung mga gumagawa din ng mga ganyang post, sana naman bago nyo naman i-post, isipin niyo kung ano ba, nakakabuti ba to sa environment natin or hindi. Sus ko, may mapag-usapan, no? Di ba? So, anyway, ako masasabi ko lang, wala nang comparison for me. Parehas silang successful sa laban nila dito sa Miss Supranational at parehas nilang narating kung ano yung dapat nilang marating. So, hindi man sila nanalo ng corona, ay panalo pa rin sila sa puso ng mga Pinoy dahil, syempre, di ba, karangalan natin yan. Hindi biro ang maging third runner-up dyan. Hindi ganun kadali ma-achieve. Oo. Dahil hindi yan ganun basta-basta lang, di ba? Kung tatanungin mo naman ako kung upgraded ba tayo dahil sa performance na ipinakita ni Tara Valencia dito sa Supranational, ang sagot ko naman dyan, yes na yes. Kasi nung nakaraan taon, top 21 lang ba tayo? Top 12? Tapos ngayon, tignan naman ninyo, nakarating tayo ng top 5. And then, nung nakaraan taon, Asia and Oceana ang nakuha natin. Ngayon naman ay nag-third runner-up tayo. So, bongga na yon para sa akin at hindi na natin dapat gawin pa ng issue na, ay, ito yung narating ni ganito, ito yung narating ni ganyan. So, be happy instead. And then, si Ana Valencia, obviously naman na favorite din siya ng mga hurado. Kaya mataas yung nakuha niyang posisyon. And then siguro they are looking talaga yung mga ganyang klaseng looks, yung alam mo yun, yung parang modela yung dating at parang pang Victoria Secret yung mga drama.
So, yun, pasok na pasok sila doon. At wala akong duda sa performance na ipinakita nila. And then, malay ninyo sa isang taon, makuha na natin ang Miss Supranational. Diba? So, congratulations syempre kay Ana Lacrini at saka kay Tara Valencia bilang mga runners-up dito sa Miss Supranational. And then, I hope na sana naging masaya din kayo sa ipinakita nilang performance at ipinamalas nila noong coronation night last night. And then, yon, be happy. Diba? So, yon. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin. Syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin ang notification bell to more updated. Syempre sa aking mga chika, sabi ng ganon, always keep smiling and lawan lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.